Ito ang nakakagulat. Tila takot na umano ang mga buhayang mambabatas na pinangungunahan ng House Speaker ng Kamara na si Martin Romualdez. Ito'y matapos na ianunsyo ng pamahalaan ng Iglesia ni Cristo na sila'y magsasagawa ng malawakang pagkilos o rally kapag itinuloy pa rin nila ang planong pagpapatasik sa pwesto laban kay VP Sara. Ayon nga sa INC na dapat na lamang umano nilang sundin ang utos ng Pangulo na itigil na ang planong impeachment laban sa pangalawang Pangulo dahil mas marami pa umanong issue ang ating bansa na kinakaharap ngayon na mas dapat na pagtuunan ng pansin kaysa patasikin sa pwesto ang Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Hindi na umano nakakagulat pa na karamihan sa mga politiko ay tila nag-aagawan para sa pag-endorso ng INC sa bawat halala dahil ang INC ay may libu-libong miyembro at taga-suporta, kaya siguradong mananalo ang sino mang i-endorso ng mga ito. Kaya naman tila mahihirapan nga umano ang mga mambabatas na gustong patasiki sa pwesto si VP Sara, sapagkat kung gagawin nila ito ay hindi ka lang umano nakikipag-away sa Vice Presidente dahil tila lumalaban ka rin sa kalooban ng mga tao sa naturang relihiyon. Kaya naman dahil nga sa balitang ito ay hindi na nga nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, hindi lang INC ang magrarally kasama ang buong bayan na galit sa impeachment ng tuwad ko sa Kongreso. Tanggalin niya si Tambaluslos at yung matayang black dyan. The truth is matters talaga. Katotohanan ang nananaig para sa kabutihan ng buong Pilipinas. VP Inday Sara, siya ang totoong nagmamahal sa sambayanang Pilipino. Hindi nangingialam sa politika ang INC. Ngunit itong administrasyon na to, lalo na ang Kongreso, sinisira ang reputasyon ng INC at tila hinihila sa magulong politika. Kaya hindi na tama ang manahimik pa at lalo lang lalala kung mai-impeach si VP Sara. At narito, panuorin pa natin ang buong video. O, ito na po. Kami po ni Nelson ay tumanggap po ng bilin O, bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Ano ha? Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ha, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nason, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang dami ng problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan ng bansa. Well, opo. Dito naman kasi sa sitwasyon nakikita, ito sariling opinion ko na ito ay meron talaga mga tao kasi na merong ang tawag doon, inferior motive, may ibang motibo eh. Parang ayaw nilang makita, malungkot sila na makita ang bansa ay nagkakaisa eh. Di ba? Pag nakita nila nagkakaisang bansa at na sumusulong, humaharap sa problema, parang ang tawag doon, parang ginigiyagi sa puso nila. Ayaw ko makita ito.
hindi po, kami ni Nelson. Naku, ang gusto namin makita ang ating bansa ay nagkakaisa. Di ba? Hinaharap po ang mas malaking problema, hindi po itong impeachment. Totoo yan. Yan. Para magkaroon na rin tayo ng pagkakataon na harapin talaga. Oho. Ano ang problema ng bansa natin, hindi ba? Ayan. Kung araw-araw kayo na sumusubaybay dito, kabisado nyo na. Hindi po ba? Oho. Na number one, ang mahal ng bilihin. Bagsak ang ating agrikultura. No. At ang solusyon natin, Talaga. importasyon ng importasyon. Oho. Yan ho ba? Yan, hindi ba priority ang tiyan? Ang kakainin ng mga mamamayan? Oho. Hindi ba yan dapat ang inuuna? Hindi ba, Jen? Sino bang makikinabang kung impeachment ang pagtutunan natin ng pansin? Magkakaroon ba ng bunga ang mga tanim? Gaganda ba ang ani ng palay? Oho. Hindi na ba tayo mag-i-import ng kung ano-anong agricultural products kapag natapos ang impeachment? Oho. Kaya again sa mga kabubukas lamang ng kanilang radyo, ng kanilang telebisyon, at ng kanila po mga social media account, inuulit po namin kami ni Nelson ay tumanggap na po ng mga tagubilin, at ngayon pa lamang, ang mga kapatid po sa iglesia ay naghahanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor ho sa opinyon ng Pangulong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Gaya na pinanood natin, Nelson, ang Pangulong Bongbong pa ay no to impeachment. Bakit po? Dahil po maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng pamahalaan. Alam na alam po ninyo, ang iglesia ay para po sa kapayapaan. Ayaw po natin ng anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Sana po ay maliwanag at malinaw po sa lahat yan, Nelson. Oho. Yan po ang dapat ay palaganapin natin sa lahat ng ating mga kababayan. At sana po ay marinig din ng mga kinaukulan ng mga ahensya ng ating pamahalaan, Nelson. At alam ko, Jen, sa posisyon na yan, marami namang sumusuporta eh. Oho. At marami na rin akong narinig na nagsabing, tama ang Pangulo dyan sa sinabi niya na statement na yan eh, na wala tayong mapapala kung pagkakaabalahan natin sa panahon ngayon ay ang impeachment. Hindi ba? Oho. Ito ang isa sa mga bagong nagpahayag ng pagsuporta, Jen, ha? Oh. Diyan sa posisyon na wag nang unahin. ituloy. Wag na yan. No to impeachment, sino Oo. yan? Ito ay si Senador Jinggoy Estrada. Yan. Bagamat nanawagan po kahapon si Senate President Escudero. Si Escudero, Si Escudero oo. na, mga senador, wag muna kayo magbigay ng reaksyon tungkol sa impeachment kasi magiging judge tayo pagka yan umakyat sa atin. Pero nagsalita rin si Senador Estrada dyan ha? Ang sabi niya, meron ba tayong graphics dito? I have a previous statement before. O, mesot pa pala. O, sige, yan. pakinggan na natin. Ano bang sabi ni Senador Jinggoy Estrada tungkol dun sa opinion ng Pangulo na no to impeachment? Pakinggan nga natin. I had a previous statement before na I am against any impeachment cases. That's it. It will divide our country furthermore. Diba? What happened to when my father was impeached? When my father was impeached, gumanda ba buhay ng Pilipino? Ano naman? Natanggal yung matandang Marcos. Gumanda ba? Worsen. Yan po ang statement ni Senador Jinggoy. Aminin man natin na. So ako, anong ilang bang impeachment nasaksihan ko na? ERAP, nasaksihan ko yan. Corona, nasaksihan ko yan. Itong Sereno, pero hindi naman natuloy talaga yung... Okay, Sereno iba eh. Oo, pero di ba, nagsimula pa-impeachment na rin yun eh. Talaga po namang ang trabaho ng Senado na out of focus talaga. Yung kay dating Pangulong Erap Estrada, di ba? Nene Pimentel yung time na yun eh. Yes. May pantakin mo, nagkagulutan dyan sa brown envelope. Oo nga. At nung binuksan yung brown envelope, Wala ano naman naman? Di ba? Kaya nga ako dyan nananawagan din sa iba. Ha? Oho. Sa mga ibang senador o ibang mga congressman, anong stand ninyo? Di ba? Dapat tumayo kayo ngayon. Ha? Kayo ba, wala ba kayong sariling paa? Oho. Wala ba kayong sariling paninindigan? Anong stand nyo sa punto na ito? Uunahin nyo po ba yung hindi makabubuti? Ang Pangulo na nagsabi. Oo. Hindi ba kayo naniniwala sa Pangulo ninyo? Sa Pangulo ng Pilipinas na ibinoto ng ilang milyong Pilipino at pinaniniwalaan pa ng mga Pilipino hanggang ngayon? Si Senadora Amy Marcos may statement kahapon, Oo, sabi, irespeto niyo naman ang Pangulo. Ayun pa. Oo. Aha. Hinahanap po nga yung statement ni Senadora Amy na sinasabing, ano ba? Irespeto niyo naman ang Pangulong Bongbong doon sa kanyang naunang pahayag na wag nang ituloy. Hindi naman kayo minamanduhan, hindi naman kayo inuutusan eh. Di ba? Pero, nagbigay ng statement ang Pangulo, dapat naman niya, irespeto natin yun. Hindi ko lang makita yung statement eh, na ito, Nelson, ano na ha? Ito. Umaapila po
si Senadora Amy Marcos sa mga nagpapa-impeach kay BP Inday Sara, irespeto naman ninyo. Irespeto naman ninyo kahit kaunti si Pangulong Bongbong Marcos. Sa panayam po, sinabi ng presidential sister na mismong ang Pangulo nga, hindi pabor na patalsikin sa pwesto ang Vice Presidente dahil maapektuhan lamang ang trabaho ng mga kongresista at ng mga senador. Hindi rin anya makabubuti at hindi kagaganda ng buhay ng sambayanang Pilipino ang pag-impeach kay BP Sara dahil sangkaterba pa rin po ang problemang mas dapat pagtuunan ng mga mambabatas. Ayon pa po kay Senadora Amy, may sariling mundo kasi. May sariling mundo kasi ang kanyang pinsan. Ito, pinangalanan na ni Senadora Amy. Ang kanyang pinsan na si Speaker Martin, kaya may sariling direksyon ang Kamara de Representante. Pinapayuhan po niya ang kanyang pinsan, makinig naman kay Pangulong Marcos. At isang tabi muna ang pansarili niyang ambisyon sa 2028 elections. Gayun din ang kanyang galit at hinanakit. Yun. Ang panawagan pa po ni Senadora Amy na ipagdiinan pa ng kanyang direktiba laban sa impeachment ni BP Sara dahil lumilitaw niya na may nangyayaring sabwatan. O kahit kauntian niya, pwede ba irespeto niya naman ang Pangulong Bongbong? Yan po ang statement ni Senadora Amy. Kahapon yata ito, narinig ko at yun ang kanyang binabanggit. Nason? Kaya nga. Diba? Kapuna-puna naman dyan. Ito, napansin ko lang. Ha? Baka napansin din ng mga kababayan natin. Mula nang sabihin ng Pangulong Bongbong yung what will happen if somebody files an impeachment? Ano ang mangyayari kung mayroong maghahain ng impeachment sa pangalawang Pangulo? Sabi niya, it will tie down the House. It will tie down the House. Ay, tatali yung House. It will tie down the Senate. Kasi yun talagang pagluto ng lahat ng Wala trabaho, silang ginagawa. lahat ng batas na ginagawa nila, mahihinto yun, Nason. It will just take up all our time. And for what? For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Mula po nang sabihin niya ng Pangulong Bongbong Marcos, kailan ito sinabi dyan? Kung nagkakamali, Lunes pa ito, Friday Ha? Yung no to impeachment, parang ganun. Last Monday, doon na ano lang yun. Monday lang. Hindi, bago... Tama, Monday. Tama, Monday. Kasi Tuesday nag-file. Yes, tama. Monday. 3 araw na Monday, Tuesday, Wednesday. May narinig na ba kayo na congressman na nagsabing tama yung Pangulo? Tama, wala kaming magagawa. Hindi ba? Meron na ba siya nagsabing, oo nga, dapat nga hindi na natin ituloy yung impeachment na yan kasi respetuhin natin ang opinion ng presidente. Presidente natin yan mukhang, ikaw ba, may nagsabi, narinig natin sa mga senador. Senador Amy, Senador Jinggoy. Pero sa House of Representatives, kapuna-puna, kapansin-pansin, ang tahimik nyo dyan. Ang narinig ko nung isang araw, Nelson, parang yung young guns ay lumabas. Ang sabi nila, walang pinag-uusapan ang House leadership. Hindi po kasama sa kanilang agenda. Kaya nga. Aywan ko po hindi daw kasama sa kanilang agenda ang impeachment. Paano magkaka-agenda? Yung sinabi niya, wala pa nagpapile. Pero ngayon nga po, sa kabila ng sinasabi nilang yan, mukhang yung mga kabayan, black. Ano ba ibig sabihin nun? Pangalawang filing na nga ngayon ha? At ang tanong kasi dyan, anong masasabi nyo? At tinatanong sila, anong masasabi nyo dun sa pahayag ng Pangulo? Iniba niya yung usapan wala sa agenda. Pero kung tanungin ka, tama ba yung sinabi ng Pangulo? Suportado mo rin ba yun? Hindi, ako bilang, siguro dapat maglabas ng pahayag si Speaker Martin. Yan nga, siya nga hinihintay. Maaaring sabihin niya, mga makabayan black, kayo, miyembro kayo ng Kongreso. Kasi kung nananahimik siya, ang ibig ba sabihin binibigyan niya ng go signal itong mga ito? Ayun nga ang basa ng mga kasama niya. Ayun na nga. Kasi tinan mo, ang tahimik nila lahat di ba? Wala akong nagsalita nang nagsabi, nire-respeto namin yung opinion ng Pangulo, o sumanglungat man lang nagsabi, pero trabaho namin doon, dapat itutuloy namin. Wala na ganun At wala na nagsabing, hindi na nga namin itutuloy kasi tama, matatali tayo sa trabaho na wala namang magiging mapapala mga walang Pilipino. katuturan, Yes. Walang, sabi ngayon, walang kakwenta-kwentang hakbang. At alam mo ba, Jen, filing pa lang ngayon ng impeachment complaint, halos nagkakagulo na dun sa House of Representatives Ayan mga miyembro ng bagong alyansa Makabayan at iba pa, nagtitipon-tipon din, nagsisisigaw na dun So talagang walang mangyayari sa bansa natin. Baka nakapasok sila doon sa loob ng di ba, session hall Yung pa. Hindi ba? Kaya dapat talaga may mga tumayo dito
sa panig ng pagkakaisa at ng kapayapaan at sa kapakanan ng mga mamamayan. Yun na Di nga. ba? Oho. Kaya yun po ang mangyayari. Kami po ni Nelson, bilang kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay mukhang kasama na po doon sa sinasabi natin na nag-oorganisa na ng mga malalaking pagkilos sa iba't ibang lugar para po isagawa ang rallying ito, Nelson. Rally po ito para suportahan, Nelson, para tayo ipahayag ang pagpabor natin sa pahayag ng Pangulo na no to impeachment. Liwanagin po natin yung bagay na yan, ha? At tayo ay hindi sumasang-ayon sa anumang kaguluhan, kahit kanino pa man ito manggaling. Hindi ba? Totoo, totoo. So sana po maliwanag yan, do sa ating mga taga-subaybay at mga kapatid na nanonood ngayon sa atin. Baka sabihin nila, Jan Nelson, wala pa kami. Kung nasa malalayong lugar po kayo, ay malamang darating din po sa inyo yung bili na yan. Do sa ating mga taga-subaybay.